Tapos yung una kong naging client, 50K yung una kong sahod doon. Hi, Kobe! Hi, Coach! Nag-enroll ka noong June 2021. Before Facebook advertising, ano yung ginagawa mo? Isa po akong licensed medical technologies. Then, pag bakasyon ay sumasaydan ako doon sa tindahan namin. Tumutulong ako. May mga tinda kami doon, mga merienda. Pananakyo, toge, turon, palamig, buko, yan yung mga tinitinda ka doon. Tapos, nakagraduate na, nakapasa sa board exam. Yun, nagtrabaho na ako as medical technologist sa clinic and sa hospital. Since 2018 pa lang, Coach, nagtrabaho kagad ako after kung pumasa sa board exam. 2021 yun, di ba, Kobe? Yes. Ibig sabihin nito, pandemic yun? Yes po. Yun ba yung naging reason kung bakit inaral mo Facebook advertising or pinasok mo yung freelancing? Somehow, Coach, kasi nung time na yun, talagang sobrang dami ng pasyente. Tapos dumating yung point talaga na na-burnout ako. Yun din yung time na naghahanap na rin ako ng, kumbaga, work from home lang, gano'n. Yung somehow medyo madali. Hindi na kailangan pumasok sa office. Nakakapagod din yung biyahe. Tapos yun din, para sa safety din ng family ko, nag-aalala din po ako, baka mahawaan ko sila. Kasi malapit lang yung hospital dun sa bahay namin. Bago ka mag-enroll dito sa course, meron ka ng idea about freelancing? Hindi pa, Coach. Nung namulat ako sa realidad, ganito lang pala yung sahod. Noong na-enjoy ko pa kasi uhaw po sa experience yung natutunan ko sa school para ganito pala yung ginagawa. Pero nung habang tumatagal, Coach, parang hindi na compensate ng maayos. Napasok pa ako sa networking dati kasi sa sobrang kagustuhan ko na kumita na that time. Yun, nung time na yun, nag-search lang ako sa YouTube how to make money, parang ganun. Tapos doon ako nagka-idea, may ganito palang trabaho. Nung nakita mo yung paid online course, nag-enroll ka ba kagad? Hindi pa muna, Coach, kasi nung nakita ko po yung about Facebook advertising, YouTube ko po nakita, kasi may in-interview po kayo. Sabi ko, baka pwede to. Try ko nga to. Pero nung time po na yun, Coach, yun nga po, sa family po kasi namin, kami lang po ni Papa yung nagtatrabaho that time. Kaya parang saktuhan lang din po yung sinasahod po. Tapos sa pangangailangan po. Nung time na yun, nag-background research po muna ako. Ayan, nag-dig in muna ako kung legit ba. Kasi syempre maglalabas po ng pera. Actually, Coach, yung pinang-enroll ko mo that time is last sahod ko pa. Pinang-utang ko pa yung isa doon sa kaibigan ko sa katrabaho ko para mabulang yung amount na kailangan po doon sa course. Naglakas loob na po ako noon that time. Tapos, yung kapatid ko pa po, good thing po, blessing din po sa Panginoon na naging scholar po siya that time. So, parang pinangako po ako ni Papa noon na, sige na, mag-resign ka na, parang gano'n. Ayun po. So, nag-resign po ako that time. Tapos, yun na lang po yung perang natitira sa akin. Sige, in-enroll ko po. Yung na-access ko na po yung course, nagulat ako, ang dami pala. Ang dami siya. Yung ano po yung, Coach, yung unang version mo. Pero nakita ko ngayon, Coach, may updated ka na. At nakakatawa. Actually, tinanood ko, Coach, yung version 3 and 4. Hindi ko pa tapos yung version 4, pero nakakatawa kasi bago ka mag-move sa next, may quiz. Yes. Tapos, medyo higpit nga lang kasi parang 100% ata, Coach, yung ano eh. Yes, dapat perfect. Perfect dapat bago ka makamove. Pero magandang training siya para mas matandaan mo. Umabot ba ng mga ilang months bago ka nagka-client? Coach, mga 3 months din yun eh. Kasi yung nangyari dun, Coach, di ba nag-enroll po ako, nagka-access po. Tapos, ang ginawa ko nun, Coach, nag-sideline po muna ako nun, yung APE, yung mga annual physical exam. Kaso, Coach, pag gabi kasi, malalayo po yung pinupuntahan eh, mga company na malalayo. Kaya pag uwi, gabi na, depende kung kaya pa. Pero minsan, Coach, hindi ko na natatapos. Yung month of July po yun, month of August, kasi wala na pong APE that time. So, doon na po ako nag-seryoso. Tapos, pinipressure na rin ako ng magulang ko. Siyempre, umaandar po yung araw. Alam nila, sinabi mo sa kanila na meron kang inaaral na online course. Nung una ayaw po nila maniwala kasi sabi nila sa akin, yung kurso mo, doon ka. Ang sinasabi ko lang po lagi sa kanila, bigyan niyo pa po ako ng konting panahon. Kasi alam ko po sarili ko po, ayoko na po talagang bumalik. August po, doon ko po natapos yung course. Tapos kalagitnaan ako ng August, doon po ako gumawa ng portfolio. Parang mga August 16 po ata yun hanggang September po. Yun, naghahanap po ako ng client that time. Ang dami pong rejection, sa totoo lang, Coach. Tapos nakaya
apply na ako. As in, araw-araw po akong nag-a-apply, tapos binabalik-balikan ko rin po yung lesson, lalo pag natututo po ako dun sa interview, tsaka pag may tanong na hindi ko nasagot. Yung last week ng September, sabi ko po nun, bigay pa ako isang week, hanggang first week ng October, pag wala pa, sige, babalik na ako sa kurso ko. Good thing naman po, coach, nung time po na yon, bigla po may nag-reach out sa akin. Actually, coach, nakita ko yung job post niya sa online jobs page. Hindi ko in-applyan kasi parang enough na nakapagpasa na ako ng marami. Tapos nagulat ako, coach, yun, nag-reach out siya sa akin. Wala pong interview na yung parang ganito po na Zoom or Google Meet. Parang ilang araw, 3 days ata po yun na po, nagpapalitan na kami ng message. Tapos yun po, in-onboard niya na po ako that time. Yung mga rejection bang sinasabi mo, marami ka mga interviews? Opo, coach. Hindi ka na binalikan, ganon? Yes, coach. Tsaka, coach, meron mga nagsasabi na fake it till you make it. Sa akin, coach, hindi nagiging effective kasi nalalaman din nila kung magiging effective ka ba talaga sa team nila. Si first client ba nagtagal sa'yo? Yes, coach. Umabot naman siya ng 9 months. Tuwan-tuwa po ako na on-board na ako. Tapos, nung pinakita ko yung sahod ko dun sa parents ko, yun, dun lang po sila naniwala. Tapos ito pa malupit, coach. Nung bago ako mag-resign, kasi nga, pinangakuan nga ako na mag-limit, may staycation pa kaming binild nung kapatid ko. Nung pandemic nga, syempre, nagreklamo yung mga homeowners. To make the long story short, pinasara ng mga homeowners doon. May loan pa akong 50,000 nun. Hindi ko alam saan ko kukunin that time. Ang matindi pa, yung month of July, may nakausap ako na babae nun, tapos naging girlfriend ko siya noong August. Tapos ngayon asawa ko na siya. Ayun, hanggang sa nakita niya rin yung may income. Kasi kahit din po siya, gusto niya rin po talaga na i-pursue ko yung profession ko, yung natapos. So, fast forward, nag-stop ka na sa medicine. Naghahanap ka rin ng work sa lab, tapos naghahanap ka rin sa online. Yes po. Ano na nangyari? Good thing naman po, biyaya ng Panginoon ay may nag-reply dun sa application ko po, coach. Ayun, Singapore client. Tapos may test project din kasi, coach. Nung time na nag-apply ako sa kanya, may test project. And nagulat ako, coach. Pasado naman sa kanya yung mga sagot ko. In-invite niya ako for interview. Doon yung time na dinecline ko na lahat ng mga pending na tumatawag po sa akin. Yung una mo palang client, full-time yun or part-time lang? Full-time po, coach. Ako lang po yung media buyer niya. Anong business niya? Agency din siya. Meron kaming 7 na real estate agent. Yun yung mga kinikater. So, from 2023, tapos ngayon, 2025, yun ba din ba yung client mo, Singaporean? Hindi na, coach. After 3 weeks, yun nga, may nag-reach out na sa akin. Ito yung client ko hanggang ngayon. Agency din siya, coach. Kaya, naging dalawa yung client ko that year, year 2023. So, tumagal yung sa Singaporean hanggang December lang, coach, kasi hindi ko na talaga kinaya. Kasi gusto ko rin pangalagaan yung health ko. So, ayun, coach, binitawan ko yung sa Singaporean. Tapos, paano ka nagpaalam? Kailangan maayos ka pa rin magpaalam. Which mali ko. Nagpaalam ako, pero parang, bahala na kayo dyan. Ganun. Yun yung mali. Dapat maayos ka pa rin magpaalam. Kasi, pagka dumating yung recommendation, ganun, maayos ka rin nilang i-recommend. So, noong 2023, na na-hire ka doon sa agency, ano yung ginagawa mo? Versus sa ngayon na 2025 na. Nung una, syempre, training, manonood ka muna. Talagang observe mo kung anong ginagawa nila. Then, binigyan na ako na ng ad account na i-handle. Konti pa lang muna. Tapos, more on optimization, coach, yung ginagawa namin. Minsan, campaign launch, creative testing, data mining. Mag-analyze ka talaga ng data. Nagulat ako dun sa company na may system. At hindi humihinto na i-improve yung system. Nung una, mahirap kasi padami ng padami yung ad account na nadadagdag sa akin. Kasi nga agency siya. Okay lang kasi natututo ako. Hourly base ako. So, okay lang. Kasi syempre, tataas yung oras ko. Mas tataas yung income ko. In just 11 months, na-promote ako as a senior media buyer. Ngayon, medyo magaan na yung trabaho na ginagawa ko. More on data mining na. May mga accounts pa rin akong hawak, pero yung mga priority accounts lang. More on leadership na, coach, yung i-implement sa akin. Paano ko i-delegate yung mga tasks dun sa mga bagong media buyer. Yan, data analysis po. Una, ikaw ay junior media buyer. Then ngayon, meron ka ng mga handle na mga junior media buyer. Yes po, coach.
Tatlo po sila. Pilipino rin ba sila? Yes po. Sa media buying kasi, of course, marketing to. Nagbabago yung trend sa marketing. So, kailangan nagre-research palagi para meron kang edge dun sa other media buyers na nag-a-apply, mga ganon. Ngayon, ano na yung mga task mo as senior media buyer? Hindi ka na ba naglo-launch? Hindi ka na nagsiset up ng mga campaign? Minsan na lang, coach, pag sobrang busy ng operations namin. Kasi syempre, yung ilang part ng team, kailangan marunong ka rin makaramdam eh. Pag alam mong maraming task yung, kung kaya mo naman, gawin mo na. Ayan, ganun ginagawa ko, coach eh. And kakaiba yung pangarap ng client ko po na gusto niya maging number 1 agency when it comes sa fitness. Oh. And sabi ko sa kanya, gusto kong kasama mo kami doon na maabot mo yon. As long as okay ka sa client, yung kumbaga nakikita nila na may concern ka sa company, hindi lang basta sahod yung habol mo. Basta nagbibigay ka ng value, nagbibigay ka ng result, mag-i-stay at mag-i-stay ka talaga sa client. Yung tatlo mong media buyer is ikaw yung nag-decide na i-hire sila? Hindi, coach. Yung bossing namin, yung pinaka-client ko mismo, parang kung may kakilala kayo na media buyer, isend sa kanya yung resume. Ang ginawa ko, coach, iba. Nag-post ako sa group, tapos in-interview ko muna, o finilter ko. Kumbaga, ako na rin yung nag-HR kasi alam ko yung standard nung client ko. Yung mga ni-refer ko, yun yung approve sa kanya. Ano sa tingin mo yung naging factor kung bakit ka na-promote? Number 1 yung decision-making tsaka sense of ownership. Ang tingin mo sa mga ad accounts na hinahandle mo is sayong ad account yun. Ang ginagawa ko kasi nun, coach, kahit off ako, basta nakita kong alarming yan, talagang po optimize ko yan, ganun po. Sa decision making, may times na confident ka, yun, isa din yung factor, coach, na confident ka sa move na gagawin mo sa optimization, kung mag-a-add ka ba ng new creatives, kung ita-turn off mo ba to, kasi ganito na yung performance, ganyan. Ibigay mo yung best mo lagi sa lahat ng ginagawa mo. Sabi mo kanina, di ba yung sa first client mo, na tumagal kayo ng 9 months, nagkamali ka, kaya nilet go ka nung client, namali ka ng link. Malaking factor ba yon na kung bakit iba na yung sense of ownership mo, kung paano mo i-treat yung mga accounts na hawak mo? Yes, coach. Kasi dati din, coach, yung sa una kong client, parang relax ako na parang pagka may mali, parang kino-cover, ganun. Dito natutunan ko, coach, na mag-take ng responsibility, na wag i-blame sa ibang tao. Pag mali mo, ganun. Nung una ko kasi client, since relax, kampante masyado, dumating yung point na para paulit-ulit na yung mali ko. Nung sa next client ko, ito yung client ko ngayon, ay pag nagkamali ako, take responsibility at iwasan na, of course. Iwasan na yung ganung pagkakamali. Oo, sa una magkakamali, pero wag naman na yung same mali mo, yun pa rin yung same mali mo over and over again. Kasi nakakawala ng tiwala. Nung hindi ka pa senior media buyer, ilan yung working hours mo? Iba-iba, coach, kasi may time tracker kami, pero more on hourly or salary purposes lang siya. Para matrack lang kung ilang oras ka. Umabot din ako, coach, minsan ng 9 hours, ganun. Tapos, nung katagalan, nung nakakabisado ko na, yun, mga 6 hours kaya ko na siyang tapusin, ganun. Tapos ngayon, paano na yung routine mo? Parang once na lang ako nag-optimize, coach. Tsaka, fix na ako, tapos may bonuses na. Dalawa yung bonus ko, coach, ngayon senior based sa CPA, tapos cost per acquisition cost. Yung may referral bonus din ako nun, coach. Sa mga Okay! Nice! Tapos, employee of the month. Pag ikaw yung naging employee of the month, 4 hours na off. Kaya kung aspiring media buyer, pag hiring ko, may message ko kayo. Ayan, kung naghanap kayo ng okay na cultures, dito yun sa amin. Actually, coach, last year, yun nanalo sa amin ng Employee of the Year. May $1,500 na award. Pang-travel mo yun. Hindi ako yung nanalo Second lang ako. Ano yung mga top 3 challenge mo as media buyer? Yung naging senior na ako, parang mas nadagdagan yung ad account na hawak ko. Dumating yung point na parang 10 to 12 hours na ako nag-work that time. Kasi kailangan i-optimize yung mga ad account that time kasi medyo fluctuating nga yung kasama ko. Medyo nag-struggle siya. Hindi ko alam kung anong reason. Time, tapos yung market research trend na dapat mong gawin as media buyer. Kasi dati, coach, hindi ako naniniwala sa market research Parang sa paningin ko, okay itong creative na to, sige, lunch yan. Pero mahalaga yung market research pala. Tumitingin ako sa mga dating ads nila, yung syempre yung mga ad account, may mga dating agency na humawak dyan. Tapos tinitingnan ko lang ano yung mga creative na nag-work sa kanila dati. Tapos ginagawa ko lang ng variation, coach. Tapos recent lang, nagkaroon kami ng
As in, sobrang down talaga yung yung result namin nung February hanggang 2nd to 3rd week. Hanggang sa nakadiscover ako ng creative, nagtanong ako sa friend ko na nasa fitness niche din. Naggawa lang ako ng variation nung ginawa. Tapos nasalba pa namin, coach. Sobrang ganda ng CPA namin. Last month of March, ayan, nag-$35 CPA kami sa lahat ng ad account. Kaya tuwan-tuwa yung bossing ko kasi sinalba talaga nung creative na yun. Isa pa ang challenges is yung ownership din talaga. Yung pixel, di ma-set up. Nahirapan kami mag-track ng data. Sabi ko dun sa client ko, kahit ibawas nyo na lang po sa sahod ko, yung naging ad spend. Pero mabait pa naman yung client. Sabi niya, hindi as long as natuto ka. Yung sa first client mo ba, natapatan niya naman yung rate mo as medtech? Year 2018 pa yung coach eh. So, sahod ko nung medtech ako na 12K, mga ganun. Tapos yung una kong naging client, 50K yung una kong sahod doon, 50,000 pesos. Ito rin yung nakita or nalaman ng parents mo na rate mo? Yes po. Anong reaction nila? Nagulat po sila. Tapos sabi nila, may pera pala dyan. Ganun po, coach. Natutunan ko rin, coach, dun sa yung anak ng pastor namin. Kahit saan ka naman ilagay ng Panginoon eh. Wala naman yan dun sa natapos. Kaya okay lang din naman mag-career shift as long as bibigay glory sa Panginoon. Yung rate mo ba sa agency, nung first ka na na-hire, tapos yung rate mo ngayon na senior media buyer, malayo rin ba? Malayo din po, coach. Pag senior media buyer ba, 6 digits? Yes, coach. Kasama na dun, coach, yung bonus. Pero isang client lang to? Yes po, coach. Kasi yung dun sa Singapore, 30 lang yung offer sa akin dun. Tapos nung na-hire po ako dito, almost 6 din siya pag pinagsama. Pero sobrang pagod. Kaya yun, nung nag-stick na po ako dito, tapos in-improve, ayun po, in-enhance po yung skills as media buyer. So yun. Pero kung kaya, why not, diba? Kung kaya mong mag-handle ng maraming... Kasi sa akin, coach, iba yung case ko, yung agency kasi. Marami ng ad account yung hawak. Ang tanong kasi yung sustain, yung kung kaya mo bang i-sustain. Madali kasing masilaw dun sa, sa offer sa'yo. Pero ang tanong ba, in the long run, magiging client mo pa siya. Confident naman po ako. Pray lang palagi kasi lahat naman hawak ng Panginoon. Kaya, ayun po ako. Sobrang blessing din po talaga na ito yung client na pindi sa akin. Kumusta naman yung buhay mo, yung lifestyle mo? Meron ba tayong napundar dyan? Ayun, coach. Blessing kasi unang-una yung month of November, kinausap ako nung girlfriend ko that time, ay mag-ipon na kami. Kumbaga, joint account, ganun. Tapos, December ata din yun, month of December. Kahit nung binitawa ko ni Singaporean, binigyan na ako ng contract nung client ko ngayon ng junior media buyer. Tag as junior media buyer na ako. So parang okay, may contract na ako. Ganun. Tapos, month of January, nagpaalam na ako din sa parents ko na magpapakasal na ako. Naalala ko nga nun, coach, kumain sa Kenny Rogers. Kami magkakaklase. Ako, nagbaon ako. Wala akong binili sa Kenny Rogers. Ang sakit, nasa baonan, plastic pa na baonan. Sabi ko sa loob-loob ko, makakakain din ako dito someday. Sinabi ko talaga sa sarili ko yun, coach. That time, kahit Tokyo, coach, hindi ako nakakain dyan. Talagang mga lutong bahay lang yung nakakain ko that time. Fast forward, yun nga, natag as junior media buyer na ako. Month of April, birthday din ng mama ko. That's the time nag-propose na rin ako sa girlfriend ko noon. Tapos, in just 8 months, nakapagpakasal kami, coach. Nabigay ko po yung dream wedding niya. Garden wedding ang gusto niya. Kabiyaya ng Panginoon ay nakapag-settle kami. Yun, nakabukod kagad kami. Kinuhanan ko na siya ng lilipatan namin. Yung malapit lang sa amin din, kinuha ko na yung unit. Nakaya dahil sa okay yung income. Ganun. Kabili na kami ng lamesa, sa pagkainan, sofa, TV. Next month, na-set up na rin namin yung working station namin, mga appliances, ref, rice cooker, washing machine. Kahit yung cellphone ko ngayon, coach, ito. So, S25. Nabili ko na rin dahil sa media buying. Tsaka masasabi ko naman din na naging financially stable. Tapos ngayon, yung iba pa namin naging utang noon na nakatulong din ako na makapagbayad. Tsaka, coach, pag umuwi kami dun sa province or sa parents nung asawa ko ngayon, dadalhin ko na yung laptop ko. Kahit sa bus, coach, mag-optimize ako. Pero ini-imagine ko, coach, kung iba yung work ko, ganun, medyo mahirap compare sa sitwasyon ko ngayon na kahit saan, anywhere kang mag-work, basta may internet ka. Yung flexibility na
kayang ibigay sa'yo, di ba? Yung location and time freedom, di ba? Grabe, no? From 2021 to 2025, nagkaroon ng shift talaga. Actually, nung time ng pandemic, 2020, 2021, di ba? Madami talagang aspiring na freelancers. Any tips na mabibigay natin sa kanila? Tuloy lang. Kung simula ako lang, halimbawa, natapos mo na yung course, huwag kang tumigil doon. Mag-search ka, paano gumawa ng magandang portfolio, tamang pagsagot sa interview, and of course, above all, yung prayers talaga. Sobrang powerful. Meron talaga client na magmamatch sa'yo. Kahit personality yung match, parang magiging magka-vibes talaga kayo. So, huwag kang ma-discourage pag hindi yun yung naging client mo or hindi mo nakuha yung job. Ibig sabihin na may mas better pa na hindi bigay sa'yo. So, lagi namang dalawa yan eh. Divine part, which is yung part ng Diyos, and human part, yung part mo. Gawin mo rin yung part mo. Walang problema dun sa katapatan ni Lord na bibigyan ka niya. Gawin mo rin yung part mo. Baka naman kasi hindi ka nag-a-apply, hindi ka nagkagawa ng content. Actually, mas maganda na kayo gumawa ka ng content. Kahit free, mag-trial ka muna sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo na may business. Tapos, ang kapalit nun, testimonial. Diba? Hingi ka ng testimonial sa kanila, hingi ka ng screenshot ng ad account, ganun. Gawa mo naman yun eh, lalo kung nabigyan mo sila ng magandang result. Pagka nabigay mo naman yung value, hindi malabong na ma-hire ka dun sa ina-applyan. Kung nasimula mo na, mas maganda tuloy-tuloy mo na talaga. Naranasan ko rin yung pa-shift-shift ng career. Hindi ka mag-grow, parang halaman na palipat-lipat ng pasok. Saliksikin mo muna yung sarili mo, ito ba yung gusto kong gawin? Baka na-hype ka lang sa pera. Lalabas, marireveal yung ugali mo na, ay, pera lang pala hapon nito. Ay, ito lang pala yung gusto nito, di ba? So, walang tatagal sa'yo. Mas maganda na okay yung foundation mo, nag-stick ka talaga, tapos ginagawa mo yung part mo. Hindi ka lang basta nakaasa sa course, bagkus nagsisearch ka pa. If, na-inspire ka sa kwento ni Kobe, after ilang years, nandito pa rin siya as senior media buyer na, hindi na junior media buyer. Meron akong kinreate na media buyer roadmap. Meron yung 3 videos. I-discuss ko doon kung paano ba yung online freelancing, ano yung mga kailangan mo bago mo pasukin tong online freelancing, ano yung mga equipment, kailangan ba, college graduate ka. So, halos lahat ng tanong mo ay sasagutin ko doon sa videos na yon. And of course, kung paano ka magiging media buyer. Lalagay ko sa description box dito sa baba yung link ng free media buyer roadmap. Okay. Ayan, thank you, Coach. Dun sa pagtuturo mo, nakita ko po dun yung compassion niyo po, Coach, na magturo. Meron palang opportunity ganito. Thank you so much po, and I hope na marami pa kayong maturuan. Nakita ko rin po, Coach, yung improvement dun sa course na nag-upgrade kayo, na naglalagay kayo ng mga bagong techniques, strategy, or bagong pwede pang matutunan. So, ayun po, Coach. Thank you so much, and patuloy lang po sa pagtulong. Alam po, Coach, na yun naman po yung mission nyo na kung saan ay tumulong sa mga Filipino. What if ikaw naman ang maka-experience ng ganitong klaseng buhay? Kumikita ka habang nasa bahay ka kasama ang pamilya mo. Click the subscribe button para sa mga susunod na inspiring stories ng mga successful online freelancers.